Magandang hapon po sa inyo lahat, mga minamahal kong mga kapatid at sa mga makikinig ng salita ng ating Diyos. Naway buksan po ng ating Diyos na nasa langit ang iyong mga puso at isipan sa kanyang spiritual na pagkaisipan, kanyang karunungan, upang malaman po ninyo ang salita ng Diyos, ang katotohanan, na walang iba kundi ang nanggagaling sa Biblia, ang salita ng Diyos, salita ni Kristo, upang makilala natin siya ng lumbusan, mabuksan ang ating puso't isipan, at makilala natin ang tunay na Diyos at nang tayo'y magkaroon ng pananampalataya at kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Ito tungkol po sa alak ang ating pag-uusapan. Kung ito ba, ano ba ang sinasabi ng Biblia tungkol sa alak at ano ba ang epekto nito sa isang tao? So ito po ang ating pag-uusapan. So basahin po natin ang mga verse sa Biblia kung ano nga ba ang sinasabi ng salita ng Diyos. Sa Efeso 5 verse 18, huwag kayong maglalasing sapagkat sisirain lamang niyan ang inyong buhay. Sa halip ay dapat kayong mapuspos ng Espiritu. So unahin natin uli, pangalawa naman. Sa Kawikaan 20 verse 1 to 20, ang alak ay nagpapababa sa dangal ng isang tao. Kaya isang kamangmangan ang magpakalulong dito. At sa Hosea 4 verse 11, mga mamamayan ko, ang bago at lumang alak ay nakakasira ng inyong pangunawa. So ito naman sa Galatia 5 verse 21, pagkainggit, pagpatay, paglalasing, walang habas na pagsasaya at iba pang katulad nito. Muli ko kayong binabalaan, ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. So ano bang ibig sabihin nito? So napakaliwanag po ng ating nabasa. Ngayon na ang alak ay may masamang epekto talaga sa isang tao, sa katawan ng isang tao, dahil nakakasira ng pangunawa, nakakapagpababa ng dangal, at magiging mangmang ka kapag nalulung ka dito. At higit sa lahat ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos, o hindi ka makakapasok sa kaharian ng Diyos. At sa mga nakakaalam na ang patutunguhan ng isang tao kapag wala kang bahagi sa kaharian ng Diyos ay mapupunta sa dagat-dagatang apoy, na kung saan ay walang hanggang kaparusahan po ito. Kaya hanggat maari ay huwag na po tayong uminom ng alak. Ang dapat po natin gawin ay mag-ipon, gastahin natin sa tama, tulad ng pagkain sa ating pangangailangan sa araw-araw, sa ating pamilya. Maging matalino po tayo sa paggasta ng pera. Pagtanda po natin, kung wala tayong ipon, ginasta lang natin ang pera sa bisyo o sa alak. Hanggat malakas pa po tayo, mag-ipon po tayo. Pag mahina na po tayo at wala tayong ipon, wala tayong panggastos, mawawa naman po tayo. Kaya maging wise po tayo. Palaging isa-isip ang salita ng Diyos. Isa pa, napakamahal ng bilihin po sa ngayon. Hanggat buhay ang isang tao ay may pag-asa pa pong magbago. Kapag gumagawa tayo ng masama at hindi sumunod kay Jesus, ni hindi pinakinggan ang kanyang salita, ay mapapahamak ang ating mga kaluluwa. So yan lamang po ang ating topic sa ngayon. Naway nagbigay po ng tamang kaalaman po sa inyo tungkol po dito sa alak. Kung ito nga po ay nakakaganda o nakakabuti sa ating katawan. So nalaman na po ninyo ito.
Nasa inyo na po ang desisyon kung kayo po'y susunod sa Diyos o susundin nyo ang inyong ninanais. So mas mabuting sundin natin ang Diyos sapagkat tayo hindi mapapahamak, kundi tayo magkakaroon pa ng buhay na walang hanggan. Magitan ng pananalig kay Jesus at pagtanggap, paggawa ng mabuti, pagtulong sa ating kapwa, at pagsunod sa ating Diyos. Magitan ng banal na Espiritu na ating tatanggapin sa pagtanggap natin sa Panginoong Jesus. Palagi po tayong manalig sa Diyos, manalig kay Jesus. Palaging manalangin 5 beses o higit pa sa isang araw. At palaging magbasa ng Biblia araw at gabi. Sa gayon, giginawa po tayo at magtatagumpay sa buhay. Maraming salamat po sa araw na to. Kahit bumabagyo, palagi po kayong manalig sa Diyos. Kapag kayo nananalig sa Diyos, sumusunod kayo, hindi kayo pababayaan. Siya ang magiging great provider natin. Ipoprovide niya ang ating mga pangangailangan. Panalangin po natin lagi na mayroon tayong pagkain sa hapag sa araw-araw. Kaya nga, tinuro ng Panginoong Hesus ang tamang panalangin. Diba sa Mateo 6 verse 7, anong sabi ni Jesus? Ganito kayo mananalangin. Ama naming nasa langit, sambahin ang ngalan mo. Bakit sa pangalan? Diba sa pangalan po, sapagkat ang Diyos ay Espiritu. Na sinasabi sa John 4 verse 24. Ang Espiritu po ay hindi nakikita. Kaya ang sabi ng Panginoon, sambahin natin ang Diyos sa pangalan niya. Maniwala tayo, manalig tayo na mayroong Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat. Bago pa tayo lumapit, alam na niya kung sino tayo. Alam na niya kung ano ang ating kailangan. So wala na pong kailangan ng kung ano-ano pang mga larawan o rebulto o ano pa man. Manalig po tayo sa Diyos, makapangyarihan po siya, alam niya kung sino tayo, alam niya kung anong intensyon natin, alam niya kung ano ang ating kahilingan, alam niya bago pa tayo lumuhod sa kanyang harapan, bago tayo manalangin. Ganun po. So, naway magbigay po sa inyo ng kaliwanagan ang aking mga ipinaliwanag. Magitan ng banal na Espiritu na nasa atin. Salamat po, pagpalain po kayo ng Diyos na nasa langit. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Sa Diyos Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Ngayon lahat ng mga may sakit, may masamang karamdaman, in the mighty name of Jesus, dalangin ko na kayo'y gagaling. Ipatong ninyo ang inyong kamay sa may sakit. Ngayon din kayo paggagaling ng Panginoong Jesucristo, sapagkat siya ang dakilang manggagamot, the great healer. Jesus is the healer. Siyang Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Ang simula at ang wakas. Salamat po, Ama na nasa langit, sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless po sa inyo lahat. Palagi po kayo mag-iingat.